Hello mga kapambira, isang episode na naman po tayo ng reaksyon patungkol po sa video ni Kuya Shernan, ni Tito Shernan, Dayo Podcast. Ito po ay usapin patungkol naman po sa religion at mga kapambira, ito po napaka-exciting rin po nitong topic kasi ang ini-interview po niya dito ay isa pong INC mga kapambira. Hindi ko po nais na makipagdebate sa inyo o makipagtalo kung paano pong sila ay ginagamit po nila yung kanilang platform para ma-share po yung gospel. Ganon din lang din po yung ginagawa ko. Sana po maintindihan ninyo mga kapambira. And hopefully kayo po mga kapambira ay meron din po tayo ditong mapupulot na aral. Sinisikap ko naman po na maging makabuluhan yung ating channel at yung mga video nire-release natin para hindi po masayang yung mga oras natin pare-parehas. So kung yung chismis nga, mas pinapanood ng mga tao, binababadan, maraming komento, pero I think this is much more important kaysa doon sa mga bagay na yon. Kaya focus muna tayo dito mga kapambira. Pagbigyan nyo na muna ako. So, ayan, huwag na po natin patagalin mga kapambira. Play po natin yung interview ni Tito Shernan kay Rapido na kung saan na-reactionan na po natin yung kanyang personal video do sa post niya sa Facebook. Ito po yung kanyang uploaded po ni Tito Shernan 2 months ago. 2 months ago lang pala po ito mga kapambira. Okay, play natin. Kasi ano po ito, kung bakit po ito na-topic kasi ang kalaban po dito ni Rapido ay si Smaglas. So nabitin pala po yung usapin ng religion dito. So pakinggan po natin kung ano po yung parang gusto sanang sumagot pa dito ni Rapido kay Smaglas kaso nabitin na. Okay, play natin. Ang ganda ng rebat ko dun. Hindi mo nagawa kasi last ano sana rebat mo nun? Ito na, pagkakataon na mag-rebat. Ano sana rebat mo nun? Hindi. Kasi yung, ano bang linya yung kay Smaglas? Yung, Ayan, yung linya. Ito yung linyada na dapat nang sagutin ni Rapido. Ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw gumagamit sa Kanya? Ang ganda. Ayun, ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya? Sa flip-topan po kasi talaga trash talkan po yan. Lahat po ng pwede mong sasakit na salita na pwede mong sabihin doon sa kalaban mo, pwede mong sabihin. Wala pong pikunan dyan. Okay? Pwedeng idamay mo yung pamilya mo, yung religion mo, idamay mo na sa flip-topan. Kaya si Elvis, yung napanood natin noong nakaraan na nagbagong buhay na, nag-resign na sa pag-flip-top. Okay, play natin to. Ang ganda ng rebat ko dun pero hindi para sa kanya. Para sa... Sasagutin ko yung tanong niya. Reality check. Ang gumagamit sa Diyos, yung ginagamit mo yung simbahan para tumanggap ng pera, sariling pakinabang. Ayan, may mga... Ang totoo daw po na gumagamit sa Diyos is ginagamit mo yung simbahan para tumanggap ng sariling pakinabang. Okay, ano yun? Anong ibig sabihin? Yung serbisyo ng simbahan may bayad. Oh, yun. O, sino ang gumagamit sa Diyos? Yung mga tagapagturo na tumatanggap ng halaga. Ng tithe. Oo, para sa serbisyo. Ayun. Marami pong natatamaan dito. And take note po, meron po ditong comment si Tito Shernan na sinabi po niya dito na yung video daw po ay maraming part ang nakat. Ito yung comment po ni Tito Shernan. Maraming part ang nakat dahil na rin sa hiling ni Rapido dahil marami siyang mali na nasabi na dala na rin ng sarap ng usapan at hindi niya napansin para hindi siya matiwalag ay binura namin ang mga mali niyang nasabi. So may disclaimer. So marami daw pong tinanggal dito mga kapambira. Okay, play natin. Serbisyo ng simbahan. Yun ang gumagamit sa Diyos. Ibang religion. Ngayon, ako, mo. Okay. Religion na atake ko nun. So, ako naman, ginagamit kang haba ng Diyos. Ginagamit ko ang Diyos sa paraang salita niya yung pinapalaganap ko. Ayun, yun yung ginagawa ni Rapido. Ginagamit niya yung platform niya kasi INC siya. Sinashare niya yung faith ng INC. Okay, yung ginagawa ko naman ngayon, nagre-reaction lang naman ako kung ano po yung faith ko. Sinashare ko lang din kung ano po yung pangunawa ko. Sinashare ko lang din. Hindi ko po nais na makipagpagalingan pa sa kanila. Okay? Kumbaga, quits lang kami dito, pares lang kami gumagamit ng platform. Okay? Tuloy tayo. Pero ang gumagamit sa Diyos, alam mo kung sino? Yan, yung mga pare nagpapabayad ng serbisyo. Bakit? Sa banat pala niya, yung pala yung banat niya sa flip-topan sana na sino ba yung gumagamit sa Diyos? Yung mga pare nagpapabayad daw ng serbisyo. Ano yan? Grabe talaga po ang atake niya mga yan sa flip-topan pag napapanood po ninyo. Talagang damay-damay po yan. Ito, sa relihiyon nyo, hindi kayo tumatanggap ng pera. Wala kaming ganun, Brad. Kasal, gamitin mo kapilya, libre. Okay. Wala kang pagbinyag. Wala kaming binyag, ha? So, ganun daw po sa kanila, pagkasal, libre, binyag, libre. Ang meron lang yung, di ko lang alam kung meron silang tithes. Lahat ng serbisyo ng kapilya, wala kang dapat bayaran. Susuportahan ka pa. Hindi, tulad nung halimbawa, yung sharing, ng, yari. Ay, hindi. Wala kayong ganun, kahit yung... Ibang... Yan ang sinasabi ng Tito Shernan, yung about sa tithes or offering. Sure? Hindi, sa oras ng pagsamba yun.
O, Hindi share- bayad yun. O, yung parang kunyari, parang Oo. yung tight mo, nyari, Oo, sa yun, salamat. oo. Baka ang tinutukoy mo tol na tumatanggap, yung nagbibigay ng lagay. Hindi. Yung serbisyo. Servisyo. Paano, ano ba? Gusto Kasal. may bayad. Kasal. Oo, di ba, meron. Sa Katoliko, meron. Di ba? May Oo. bayad ang kasal. Oo. Patay, may kasal. May May bayad. Patay may bayad. Grabe naman. bayad. May bayad. Binyag, may bayad. Grabe naman. Na dapat hindi. Para Oo, sa'yo. wala dapat bayad yun. Bakit mo babayaran yun? Sabagay. So doon pumapasok yung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw ang gumagamit sa Kanya Oo. pag may involved na pera. Oo, kumbaga tumatanggap ng halaga na hindi naman dapat. Pero sa lahat naman ng relihiyon, actually may tight na tinatawag, di ba? Yun, nababanggit ni Shernan. Aware po si Shernan doon. Alam ko aware din po kayo doon. Ganito po yun. Maraming naniniwala na ang tithes is applicable pa sa panahon natin ngayon. May mga naniniwala din po na ang tithes ay hindi na po applicable. Ang applicable na lang po ay offering. So bahala na po kayo kung alin po yung pipiliin ninyo. Pero ang alam ko pong totoo, wala pong masamang magbigay. Okay? Walang masamang magbigay basta bukal po sa puso nyo. Kung ano man po yung ang sinabi po doon, ang sino magbigay ay magbigay ng kanyang nakayanan ng bukal sa puso at hindi napipilitan lamang. Okay? Ganun po yun. Kaya it's up to you kasi marami pong teaching na yan. Hindi na daw applicable ang tithes ngayon. May nagtuturo naman applicable pa rin ang tithes. Anyway, yun naman po ay parehas din utos ng Diyos. It's up to you na lang kung paano po ninyo i-apply. Di ba? Kung paano po ninyo i-apply. Kung sinusunod ninyo yung tithings po ay 10% ng inyong income, ibinibigay ninyo yun sa simbahan, parang ibabalik mo yun sa Diyos kasi siya naman yung source of blessing. Yun po yung tithings. At ang sabi doon, gawin ninyo ito kung hindi ko buksan ng durong ng langit at buksan ng may blessings na kapalit. May mga verses po nagpapatunay na gano'n na gawin ninyo ito kung di ko buksan ng durungaw ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Sa Old Testament po 'yon. Sa New Testament naman, ang challenge doon, ang sabi po doon ay ang nagbibigay ay dapat magbigay ng naaayon sa kanyang kalooban. At basta, nasa New Testament po yun. Hindi ko na po pahabain kasi tahaba tayo pag sinerge ko pa dito. Maya po, meron akong isang ipe-present lang na isang verse sa inyo na napaka-importante. Alam ko naman po na alam niyo rin yung sinasabi kong verse na yung pagbibigay ng ayon sa kalooban. Saka yung pagbibigay na may challenge na merong kalakip na pangako or pagpapala kapag ginawa mo yun. Yun yung tithes. Yun yung 10%. Okay, tuloy tayo mga kapambira. Diba? Oo. Nyari, ito yung income mo sa isang buwan. Pag pumasok ka, nagsamba ka, di ba merong mga tithe, mag-share ka? At least aware si Tito Shernan yan. Di ba siya pasok doon na as tumatanggap din ng pera? Hindi, kasi lahat, magkaiba yung serbisyo eh. Kasi yung serbisyo, katulad nga ng mga... Ganun pa rin eh. In general, yun pa rin yung yun, kasi po, ang tithes po ay nauso po nung panahon ng Old Testament. Di ba 12 tribes yun? Yung isa pong tribo doon is mga Levites, mga priest, mga pari. Sila po yung nagsiserve sa temple. Ngayon, ang kanila pong mana, wala po silang manang lupain. Ang mana lang po nila ay 10% nung 11 tribes. Doon po yun. So, ang benefits po nila, yung 10% ng 11 tribes. Doon sila mamumuhay kasi sila po ay full-time na naglilingkod sa templo. Okay? Which is yung service nila, yung paglilingkod nila sa templo, yun yung kapalit. Yun yung mana nila. Okay? Parang ganun pa rin. So, may point naman si Tito Shernan, kaya lang dinideny ni Rapido na although pinag-iba niya yon. Pero ganun pa rin po ang kahihinatnan. Pera pa din yon na nalilikom sa simbahan para sa serbisyo. Kasi kung ano bang ginagawa ng ministro, ng pastor o ng pari, serbisyo yon. Lahat ng pagtatayo niya doon, yun ay service. Lahat ng serbisyo niyang pinapakita doon or ginagawa niya sa loob ng templo or sa labas man ng congregation, service po yun. Okay? Kasal, ganito ganyan. Specifically lang, medyo umiinit yung tenga ni Rapido patungkol po dun sa kakasalin ka na, magkakasal ka na, magbabayad ka pa. So, may mga ganun po. Kahit po sa born again, minsan may mga ganun din, may mga denomination na ganun, merong wala. Meron naman. Magkakaiba po yan. Depende na po yan sa implementation, mga kapambira. Pero ako po yung tatanungin, para sa akin, wala pong masama yun. Kasi po yun ay bilang sa amin po kasi talaga, ang tawag lang po doon is love gift. Hindi naman yun bayad. Walang presyo yan eh. Walang presyo yun. Kung magkano lang yung kaya mong ibigay
ng love gift, bukal sa puso mo, walang presyo. Di ko lang alam sa iba, may amount kasi yata, kaya nakakapagpantig naman ng tenga yon kung may amount. Di ba? Parang ano na rin, parang, ano ba tawag doon? Parang, parang sa gobyerno na rin, ano, may mga ano na rin, may mga amount na, may mga bayaran na rin na kailangang bayaran, may fees, yan, di ba? So, tuloy tayo. Gagamitin mo yung simbahan. Kumbaga may pakinabang kang kukunin sa simbahan. Pero yung share kasi, which is ginagawa naman lahat ng religion. Wait lang, bilis-bilisan ko lang konti para mabilis tayo, ha, mga kapambira. Sana po may napupulot kayo dito, ano. Hopefully, kayo po ay may natututunan dito at mag-leave po kayo ng comment, mga kapambira, kung ano po yung masasabi ninyo dito. Okay, play tayo, ha. Yun, yung pag-aabuloy. Tight. Tight nga. Oo. Abuloy mo yun kasi mayroon kayong aral na sinusunod na sa sabi ng Diyos, magbigay ang bawat isa. Ayan. Ayon sa So, may point din siya. Hindi ko naman pwedeng kontrahin na lang lahat. Ano? May point din siya kasi yung abuloy, yung tithes is specifically nabanggit sa Biblia. Pero yung bayad during kasal, walang ganon. Walang nababanggit na ganon. So, exempted nga naman na yung abuloy ay hindi bayad. Yun ay talagang pagsunod yun sa kautusan. Pero yung bayad sa kasal, bayad sa binyag ay wala yun. Wala ka po talaga makikitang ganun sa Biblia na kailangan magbayad kapag nagpapakasal. Okay? pa siya ng kanyang puso na hindi napipilitan. So yun yung sinusunod namin. Yun yung sinasabi ko na kung gusto magbigay ng couple kasi bilang gratitude, bilang love gift dun sa pastor or dun sa ministro or dun sa pari, wala namang problema. Para sa akin. Kaya lang, minsan sa implementation kasi talaga, by force minsan yung iba. Kaya medyo nakaka-open. Hindi bayad yun. Magkaiba yung word na bayad sa abuloy. Kumbaga abuloy, kusang loob. Oo. Nasanay kasi akong ang abuloy sa patay. Hindi, yun ang mali ng term ng mga... Ano bang tamang term? Yung tithes and offering, yung abuloy yung sinasabi niya, yung tithes talagang mandatory yun na 10%. Yun yung tithes. Term sa abuloy? Sa patay? Siguro abuloy din. Pero yung abuloy kasi... yung word na abuloy, ano ba yung pinaka... Kasi handog. Handog. Yun, offering. In English na lang natin para madali. Yung tithes and offering, magkaiba po talaga yun. Yung offering, hindi yun limited sa 10%. Yung offering, kahit magkano yun, basta bukal sa loob mo. Yung tithes, yun ay talagang yun sa 10%. May pamantayan yun na 10%. So same thought siya ng abuloy at handog. Kasi ako nakasanayan ko ang abuloy. Parang ang pangit pakinggan sa akin pag abuloy ko na. Para sa namatay ako. Parang ganun. Pero sa term namin sa INC, normal yung abuloy yan. Gusto ko lang pong i-play din to sa inyo kasi para maging aware din tayo, para at least meron na kayong idea kung sakasakaling may maghikayat sa inyo, alam niyo na, kaya niyo nang pumili. Ako rin naman, hindi ko rin naman po kayo pinipilit eh. Kaya at least alam niyo na kung alin yung pipiliin niyo, 'di ba, mga kapambira? So, wala naman pong problema sa mga ganitong bagay. Ito po yung tinatawag na paliwanagan lang, di man tayo kailangan makipagtalo, lang. Bigayan lang ng impormasyon. Ganun lang kasimple. Katulad ni Tito Shernan, Catholic siya. Ini-interview niya INC. Catholic siya, ini-interview niya atheist. Catholic siya, ini-interview niya born again. So, walang problema doon sa kanya kasi bigayan lang ng impormasyon. Respeto ba? Okay, tuloy tayo. Kahit sa Catholic, ganun din, abuloy. Hindi ko alam yun. Hindi kasi ako palasimba. Hindi ako palasimba. So yun. Ayun. Napanood mo yung kay Elvis. Nakita ko nag-comment ka dun sa isang ayun, gusto kong malaman anong dahilan. Pero yung comment ko naman, hindi naman patungkol. Oo. Hindi, may gusto kang itama eh. Oo, may gusto kang itama. Ano yun? Alam ko gusto mo nang sabihin din yan at baka may maraming makinig. At meron daw siyang gustong i-correct dun sa kay Elvis. Yung about na po siguro yun, dun sa salvation. Paano ba maliligtas? Nakatulong ka rin. Kasi born again siya eh. So kumbaga, ako, inaral ko rin yung born again. So kumbaga, bago pa ako mag-comment doon, alam ko na yung aral niya. Inaral mo na nag-join ka o inaral mo lang talaga? O naging part ka ng born again o inaral mo lang? Magkaiba kasi yun. Magkaiba po kasi yun na inaral mo lang or naging parte ka. Yung kwento kasi ni Tito Shernan, talagang naging parte siya. Hindi lang niya basta inaral. Nila. So parang identify ko yung mga bagay na hindi pa nila nasusunod. Okay. Na kailangan gawin mo to. Okay. Para mo sabing ganito ka. So hindi ko sinasabing mali siya. Tama siya. Pero lagi mong tatandaan kapag kulang, nananatiling mali. Okay. Sa part na anong kulang? Kumbaga may kulang? Okay, sige. Kulang. Specifically, kasi ang turo ng born again, tanggapin mo si Lord Jesus Christ as your personal savior.
Kung papakinggan mo, tama, di ba? Oo. Papasukin mo talaga si Kristo sa puso mo. Yes, Pero hanggang doon lang ba natatapos doon? Sa paanong paraan mo masasabing tinanggap mo ang Panginoong Kristo? Kung ikaw lang nagsabi, self-proclaim lang. Ang batayan ng Bible, divine authority. Kumbaga, Diyos ang pumipili ng kanya, meron siyang sinusunod na proseso para mo masabing nandun ka. Hindi tao. Kasi kung tao lang magsasabi, lalabas, hindi self-proclaim lang. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ, nagbago. Yung sinasabi ko pong ano ang term na binabanggit ko noong nakaraan, yung sinasabi ko pong iba yung term niya ngayon self-proclaim. Yung sinasabi ko po noong nakaraan ay professing. Oo, okay. Na ako. Pero yung pagbabago na sinasabi mo, hindi pamantayan yun ng Diyos. Ano lang? Anong parang ano ba Kasi ano yung pamantayan mo? Sa libutan sa Hindi daw pamantayan ng Diyos yung pagbabago. Kaya't ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang mula ng dating pagkatao, siya ay bago na. So doon pa lang sa verse na yon, one verse pa lang yon, isa na po yun sa nagpapatunay na magiging basehan natin na ang tao nakapag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kung ano po yung dati niyang pagkatao, wala na yun, hindi mo na yun makikita. Kasi siya ay nagbago, kaya nga po born again. Okay? ordinaryong tao, pag sinabi nagbago ka na, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na nagiinom. Okay. O, di ba? Kaya lang ang problema, maraming nasa kawan pag tumatambay sa labas, nakapolo, nakaganon. Pasintabi po, totoo lang naman, kahit naman po kayo magmasid, hindi naman natin nilalahat. Pero sa totoo lang, lalo dito sa probinsya, mga kapambira. Naandun sa simbahan, nakapolo, nakabarong. Pero pagdating sa labas, nakaganon. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nasa loob ka na ng kawan, pero wala ka pa ring natatanggap na pagbabagong buhay. Twisted yun. May panghahawakan mo ba na? Paano yung sinasabi nga ng Biblia, kapag ang sino mang tao nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. Minsan nga, doon na tumanda Yung nakikita natin, mga kapambira. So, hindi pa rin natin talaga pwedeng panghawakan. Yung kapag sumusunod ka doon sa doktrina, yun nga meron ako napanood na isang mga kapambira, isang senior citizen na nangangaral din siya, nagpipreach siya. Sabi niya, wala naman po sana talaga magiging problema. Kung yung wala sana magiging debate, problema sa iba't ibang mga reliyon, kung yung mga dapat hindi pagtakpan ay hindi pinagtatakpan. Kasi karamihan po sa mga religions ngayon, yung mga kasalanan ay ninonormalize. Binabaligtad, like homosexuality, mga bisyo, lahat kung ano pa, parang ninonormalize or tinatanggap na ng simbahan. No, which is, hindi naman dapat. So, wala po sana talaga magiging problema. Kaya, dito po sa ni Rapido talaga, ang pinakang ini-insist po talaga pala nila, kailangan, ito, pakinggan natin para di tayo masyadong malayo. Hindi ka nang bababae. Yun yung typical na pagbabagong buhay. Pero yung pag sinabing pagbabagong buhay na ganap, sinusunod mo yung utos ng Diyos. Pag sinabi daw pong pagbabagong buhay na ganap, nabanggit ko na po yung new creation, isang bago ng nilalang. Bagong nilalang ka na bagong buhay ka na born again ka na. Kasi yung born again po kasi sa amin, yun po ay experience. Hindi po yun tawag doon. Hindi yun pagpalit lang ng sekta or pagpalit lang ng paniniwala. Yun po ay experience, individual. Hindi po pwedeng born again yung samahan mo, tapos ikaw born again ka, nakikijoin ka lang doon, pero wala kang born again experience, hindi mo naranasan na mabago yung buhay mo, mag-isip-isip ka po, magtaka ka. Opo, mga kapambira. Okay. Kasi pag hanggang wala nagbabago sa buhay mo, mahirap po yun. Hindi mo mararanasan yung pagbabago, lahat naman tayo kailangan magbago, di ba? Lahat nang hindi masakit sa puso mo, nang hindi ka kumukontra, parang gano'n, susunod ka talaga. So sa kanila kasi, tinanggap nila, pero may kulang Anong kulang let's just be specific sa isang yan, buti tinatanong talaga ni Tito Shernan topic. Ang kalooban ng Diyos, nag-religion tayo walang problema. Okay. Ang kalooban ng Diyos sa tao, matipon tayong lahat sa Panginoong Hesukristo. Yan, maging isa tayo sa Panginoong Hesukristo in Jesus Christ. Okay? Pag sinabing matipon, Brad, kalat-kalat ba yun? Bahagi ba yun? Nakatumpok? Isang tumpok. Tama, magkakaisa sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Exactly. So, ang kalooban ng Diyos, matipon tayong lahat sa Panginoong Hesukristo. Okay. Ang susunod na tanong, sa paanong paraan tayo
masasakop ng Panginoong Jesucristo. Paanong paraan tayo matitipon? Oh, sampalatayanan mo siya, 'di ba? Kahit maraming diverse religion, pero si Jesus Christ yung center nun, nagkakaisa sila doon. So yun, pagkakaisa yun, hindi pagtitipon yun. Although maraming denominations, pero pagkakaisa po ang tawag doon. Hindi mo matatawag na pagkakaisa kung pare-parehas nga kayo. Nakuha po ninyo? Halimbawa ito, hinliliit. Matatawag mo bang pagkakaisa yan kung iisang hinliliit lang kayo? Pero kung may hinlalaki, may hintuturo, may middle finger, may ring finger, nagkakaisa yan sa iisang kamay. Yan yung matatawag mong pagkakaisa. Pero kung puro kayo little finger, kung puro kayo hinliliit, hindi yan pagkakaisa. Isa lang talaga kayo. Nakuha po ninyo? Isa lang talaga kayo, hindi yan pagkakaisa. You are considered as one, numerically one. Yan yun. Pero kung iba-iba kayo, meron kayong pagkakaiba-iba, mga differences, pero nagkakaisa kayo, yun ang tinatawag na magkaisa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pag-isahin. Okay? Ayon sa Biblia, si Kristo ulo. Tama. At ang katawan, iglesia. Okay. Gumawa ng isang taong bago kung saan siya ang ulo. Si Kristo, ang iglesia katawan. So sa paanong para matitipon, pumasok ka doon sa katawan. Which is iglesia. Okay. At ang katawan ay maraming bahagi. Take note, ang katawan po ay maraming bahagi. May mata, may tenga, may kamay, may puwet, may braso, may balikat, may ulo. Yun po ang katawan. Kung i-represent natin sa katawan ng tao, yun ang katawan, maraming bahagi. Hindi pwedeng puro kayo hinliliit. Okay. Which is iglesia. Ngayon, sa pangalan pa lang, pwede mo bang alisin ang pangalan ni Kristo sa iglesia? Kasi ang Biblia magkakawangis eh. Hindi pwedeng magkaroon ng kontrahan o salungatan. Ang sabi sa Biblia, walang ibang pangalan na binigay ang Diyos sukat na ikaligtas ng tao kundi ang Panginoong Jesucristo. Tama, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kundi sa ikaliligtas ng tao kundi ang pangalang Jesucristo. Ngayon, kung ini-insist ninyo na ang ikaliligtas ng tao ay pag-anib, diyan pa lang mali na yan. Diba? Kasi ang verse na yun ay patungkol po yun sa salvation in the name of Jesus. Hindi yun verse na yun ay patungkol sa unity. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat sa ikaliligtas ng tao kundi sa pangalang Jesucristo. Yun yung pangalan na kailangan panghawakan natin. Yun yung pangalang kailangan kilalanin natin para tayo ay maligtas. Pangalan ni Jesucristo. Ngayon, hindi nun sinasabi na kailangan gamitin ninyo yung pangalan na yun para gamitin ninyo bilang isang relihiyon. Yung pangalan na yun yung pangalan na sasampalatayanan natin. Hindi religion ang sasampalatayanan natin. Yung pangalan. Okay? So, pag inalis mo sa iglesia ang pangalan ni Kristo, kay Kristo pa ba yun? Hindi na, dahil walang Kristo. Yes. Okay. So, sa pangalan pa lang. Pamaghanap ka ng religion, number 1, unahin mo pangalan eh. Pamantayin mo pangalan. O ba't wala pangalan ni Kristo? Yun lang ang pangalan na tanging binigay ng Diyos. So, sa ganung paraan, matitipon tayo sa isang katawan. Doon mo masasabi na, bagamat marami kami sa iglesia ni Kristo, pero nasa loob lang kami ng isang katawan, isa lang ang pamamahala namin na sinusunod. Which is, hindi ko nakita yun sa born again. Kaya, yan po yung diyan naman talaga ako proud ako sa kanila dyan. Kasi, unified talaga sila. Kasi, iisa lang talaga ang pamamahala nila. Ako umalis. Ang born again kasi, watak-watak yan. Okay. Marami. Totoo po, maraming mga founder ang mga born again. Maraming mga nag-found, maraming mga foreigner ang pumunta din sa Pilipinas, nagtatag ng iglesia, maraming Pilipino, katulad ni Brother Eddie, may JAL. 'Di ba? Katulad hindi ko alam kung basta, marami talaga, maraming iba't iba po 'yan. Pero alam niyo po yung nakakapagtaka doon. Kahit marami yung mga founder na nagtatag nung samahan or nung iglesia, nagkakaisa po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung sinasabi ko, na nagkakaisa sa Panginoong Jesucristo. Yun yung pagkakaisa. Okay? Nakukuha po ninyo? May silang hindi ko alam kung sekta o May sila ang tawag doon ay denomination. Denomination, okay. Nagkakaisa. Paano mo masusunod yung utos ng Diyos na pagkakaisa kung in the first place, watak-watak kayo?
Oh, sabagay marami kasing born again, iba-ibang kunyari. Exactly. Ibang international ganito. Marami po talaga. Totoo po yan. Aminado po ako dyan. At nagiging tanong ko rin yan sa sarili ko, bakit hindi na lang kasi pag-isahin? Bakit hindi na lang kasi pag-isahin, mga kapambira? Nagiging tanong ko rin po talaga yan. Honestly, nagiging tanong ko rin po yan. Na bakit di na lang kasi pag-isahin? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po kasi nasasagot talaga yan. Bakit hindi na lang pag-isahin? Ang daming pangalan. Yeah, Jesus is love. Kasi dito lang, sa isang province namin, napakarami po talaga. Ganun. Ayun yung tinutukoy mong watak-watak. Oo, bahagi. Ayan, watak-watak. Pero take note ha, lahat po yan, kahit po watak-watak yan, ay nagkakaisa po yan sa isang, may mga pagtitipon po yan, kahit po iba-ibang denominations yan. Magkakasundo po yan. So doon papasok yung tama naman. Hindi mo nasunod yung utos na matipon. Okay, yung matipon. Matipon. Pag sinabing matipon, hindi naman kalat-kalat eh. At saka, sa panahon ng Panginoong Kristo, isa lang iglesia yung tinatag eh. Tatayo ko ang aking iglesia. So, yun ang pangalan. So, sinasabi nila, sinunod nyo lang yung pangalan nung sa Bible, kaya sinabi nyo kayo na, ginaya nyo lang. Hindi ginaya, sinunod. Oh, ganun pa rin. Yung doon pumapasok yun, tol. Yung kunyari sa born again, tama naman. Tama naman Kaso, tanggapin mo eh. Tama naman talaga yun eh. Hanggat may hindi nagagawa, mali pa rin. Which is yung pagtitipon unang-una. Tama ka dyan. Dahil hiwa-hiwalay Ang linaw nun. Oo. Ang linaw nun. Kumbaga, kapag ang rule sa Biblia, kapag meron kang isang utos na hindi nasunod, mali na lahat eh. So, sa pamantayan, pag maghahanap ka ng religion, kailangan pangalan, doktrina. Kung tama ba yung doktrina, nakasalig ba sa Biblia? Diyan agree po talaga ako dyan. Yung bakit kasi hindi na lang pag-isahin, ba't hindi na lang kasi pag-isahin, mga kapambira. So, kasi ganito po kasi yan. By church history po talaga kasi. Given na. Given ang pinakang po dito sa atin ay Catholicism, ang inintroduce po sa atin. Given. Inintroduce po sa atin ng mga dayuhan. Okay? Islam, yung mga kapatid nating Muslim. Diba? Tapos, nagkaroon ng Protestant sa panahon sa ibang lugar pa yon, sa ibang lugar pa, hindi pa sa Pilipinas. Oo. Tapos, nagkaroon ng Protestantism, nag-scattered sila, kinalat nila sa buong mundo, mga kapambira. So, yung mga tao na yon na nagkalat na yun na po yun, mga kapambira. Yun na po yung mga born again, iba't ibang denominations. Yun na po yun. And including din sila, kahit nga po yung leader nila, may mga history din naman na galing din sa ganitong sekta. Galing din sa, ayaw ko munang i-expose yun, pero pag-aaralan po ninyo, anong sekta nung founder nila, ano po yung sekta nila before. May pinanggalingan din yan. Hindi po yan as in walang pinanggalingan. Meron silang pinanggalingan na sekta. Nag-protest lang din sila. Kasama rin po sila sa protestante. Nag-protest lang din po yan. May pinanggalingan din po yan. Mga kapambira, may naririnig tayo galing daw sa Sabadista. May naririnig tayo galing daw sa... Basta, alam ko po naririnig nyo na po yan. And may pagpapatunay po doon. Okay? May pagpapatunay po doon. Okay, hindi ko po sa sinisiraan sila dito. Ang ko lang po dito, information. Information lang po. Para kayo na po yung bahala, mga kapambira. Pangatlo, yung karapatan na nagtuturo. Kasi, hindi naman, yun ang isa pa sa Ayan, pangalawa niyang kine-question. Una, yung pangalan. Pangalawa, yung pangalan, nasagot ko na po yun nakaraan. Di ba? Nasagot ko na po yung pangalan na hindi ko mo nakakonect sa inyo yung pangalan. Kayo na nga yung original. Kasi nga, by history, Protestant lang din kayo. May pinanggalingan lang din kayong sekta. Okay? O nakikita ko. Karamihan sa kanila, sila, pakalanan ko na sila Kim Atienza, sila Kuya Kim, saka si Berwin Merly. Yung mga Berwin Merly, mga artista po yan. Galing sa ganito ganyan, tapos nung nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng pagsubok, bilang George Gamboa. Eto na ako. Nagtuturo na. Oo. Which is hindi ang pagtuturo kasi karapatan na binibigay yan eh. Kumbaga, authority. Hindi pwede lahat magturo. Merong proseso. Ang binigyan ng karapatan sa panahon na nila Apostol Santiago, which is siya yung namahala sa Iglesia ni Cristo eh. Mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, ganito po kasi yan. Yes, yung pamamahala, authority yun, yung pamamahala. Pero kahit sino, pwede po kayong gamitin ng Lord, mag-share ng Word of God, mag-share ng Gospel. Kahit sino pwede. Pero yung pamamahala, by authority talaga yun, binibigay po yung authority na yun.
Okay? Mhm. So, hindi ako naniniwala. Katulad nito, nagsi-share siya, parang nagtuturo na rin siya, nagsi-share siya ng gospel. Tulad ko, nagsi-share na rin ako, si share na, nagsi-share din ng kanyang ano. Parang ganun lang po 'yun. Dun sa Oh. galing ng bilangguan, paglabas, nagturo na. Oo. O, mga ganun. Bakit tol? Hindi ba pwedeng makaranas muna Kine-question ni Shernan, bakit nga naman? 'Di ba hindi ba pwedeng mangyari 'yun, at least merong realization sa buhay niya? ng pagkakamali bago mahanap yung tama? Hindi ba pwede? Pwede. Oh. Pero yung in a sense na magturo ka sa sariling opinion mo lang at bibigyan mo lang ng ibang pakulugan yung Biblia. Doon po papasok sa pagkakamali. In the first place, ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay inilihim sa hiwaga. Ano ibig sabihin? Brad, Inilihim sa hiwaga, sige. ang lalim nun. Inilihim na, mahiwaga pa. Pero meron din pong binabanggit sa Biblia na yan po ay i-reveal sa mga anak niya. Kaya po tayo po kung nako. Basahin ko ba? Sige, matatagalan tayo eh. Ano yan, isang verse lang po 'yun. Pag yung isang verse lang po na 'yun ang pinanghawakan niyo, sasabihin niyo talaga ang Biblia ay mahirap unawain. Pero pag nabasa niyo po yung isang verse na ang Biblia po ay inopen sa atin para maunawaan natin ng mga anak ng Diyos, mababalda na po 'yun. Na inilihim yan. Inilihim po yan sa mundo. Kasi yung katalinuhan ng mundong ito ay iba sa katalinuhan ng Diyos. Inilihim talaga yan sa kanila. Pero tayo na mga anak ng Diyos, tayo ay binigyan ng pangunawa. Binigyan po tayo ng pangunawa para malaman natin yung katotohanan. Baldado po yung ano na yan. Kasi one verse lang po yan. Mayroon pa pong ibang verse na nagpapatunay na ang Biblia po talaga, ang salita po ng Diyos ay inihayag sa atin. Yung hiwaga na yon, pag binasa niyo po yung buong Biblia mismo, yung hiwaga, inihayag po yun. Hindi po yan nanatiling lihim. Hindi po yan nanatiling hiwaga. Nakukuha po ninyo? Hindi yan, oo, nabanggit po yan, pero hindi po yan nanatiling hiwaga. Kasi inireveal po yan sa atin. Inireveal po yan sa takdang panahon. Okay? Kaya po yan, nababasa na natin ngayon, nauunawaan na natin. Sa totoo lang, hindi po yan mahirap unawain. Hindi po yan mahirap unawain. Ang kailangan lang po dyan, maging open lang yung puso natin at mag-ask din tayo ng guidance. Hindi po yan mahirap unawain na para bang ang dating kasi, wala kayong karapatan mag-aral. Wala kayong karapatan magturo. Marami na pa ako napakinggan ganyan na hindi daw sila pwede magturo at ito pa yung worst, hindi daw sila pwede magbasa. Yun pa yung pinakang worst, mga kapambihira. May mga naririnig tayong gano'n. Mhm. Hindi sa lahat binigay yung pagkaunawa ng Biblia. Oh. So, meron taong pinili para makaunawa nun. Sino yun? Depende Ito, pakinggan niyo po ito. Mayroon daw taong pinili para makaunawa, okay? sa panahon. Mhm. Ayun, sige, pasok na tayo dito sa Okay. Kapelix Manalo. Siya ang sinasampalatan naming sugo sa panahon sa huling araw. Kumbaga, kasi hindi lang namin, kung bakit marami iglesia ni Kristo, hindi naman kami, Yan na. Ito na po yun. Diyan na po magbabaldahan. Kasi ganito po. Ganito po, mga kapambira. Sabi niya, meron daw pinili na tao para makaunawa nun, which is si Kapelix. Ngayon lang. Ngayong panahon lang nila. Paano nung time pa? Nung bago pa dumating yung iglesia, yung Kapelix nyo, nung bago pa dumating. Christianity na ang pinag-uusapan nun. Ibig sabihin ba, nung time na wala pa si Kapelix, hindi nauunawaan ng mga tao ang Biblia? At hindi rin nauunawaan ng mga apostol, ng mga alagad? Hindi ba nauunawaan ng mga alagad ng mga apostol? Sila yung, halimbawa, yung generation ng mga alagad, ng 12 apostles, nag-disciple sila. Hindi mahabang panahon 'yon. Hindi ba nila mauunawaan 'yon? Kaya nga nagkalat yung gospel Kasi may po 'yan nagdisipulo po sila ng nagdisipulo. Tinuruan nila yung mga tao, go and make disciples. Nasa po 'yun? Great hindi Great Commandments. Great Mandate. Go and make disciples. Di ba? So paano kung si Felix lang pala, ibig sabihin kung si Felix Manalo lang yung binigyan ng pangunawa, hindi sana nagdami yung Kristyanismo. Contradicting po yung masyado. Siyempre yung mga tanong nyo, natanong din namin yan, ba't si Felix Manalo? Di ba? Pero inaral namin ng malalim yun Okay. Kumbaga, hinuhulaan siya
kapag sinabing hula, bagay na pinagpauna. Mhm. Nandun siya sa Bible eh. Mhm. Yung kung kailan siya lilitaw, kailan lilitaw iglesia, saan lugar, Okay. pagtatagumpay ba, mula Medyo ano na po yan. sa isang tao, magiging bayan, natupad lahat yun. Okay. At nakasulat si Kapelix. Ganito ang sinasabi nila. Ba't walang pangalan ng Felix Manalo sa Bible? Mm. Okay. Oh, bakit daw wala? Oh, wala nga naman. Common sense lang tol eh. Mm. Kung may Felix Manalo sa Bible, di baka lahat ng tao ipangalan Felix Manalo? Hindi na Jesus. Oo, hindi sa pangalan umuhula ang Biblia. Hindi daw sa pangalan? Hindi ah. Kasi sa Isaiah po, hinulaan si Jesus Christ at siya ay tatawaging, di ba? Emmanuel. At siya ay tatawaging Prince of Peace. Ano yun? Pangalan yun. At siya ay tatawaging, di ba? Anong tawag doon? Hindi ba pangalan yun? Yun ay pangalan. Hula yun, pero merong identity. Merong pangalan. Merong pagkakakilanlan. Mahirap to. Kasi ganito po yan mga kapambira. Kung sinasabi po niya na ang hula daw po ay hindi daw nagbabase sa pangalan, paano pala yung hula sa kay Jesus Christ? Lahat yun natupad kasi at siya'y tatawaging ganon, Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. O kaya ay the Prince of Peace. Pangalan po kasi yun eh. Pangalan yun. Walang hanggang tagapayo. Di ba? Sa gawain. Okay. Kumbaga, ito ang gagawin mo. Lilitaw ka ganitong panahon. Sa amin, just to kasama rin po yun na tumatawag ang Diyos, merong identity at merong purpose. Kasama yun, katulad nung kay Jesus Christ. Magiging Savior siya. Katulad katulad po kay John the Baptist. Prophesy din po yun na siya yung magbabautismo. Ihahanda niya yung daan ng Panginoon. Siya yung nauna, nagbautismo muna. May pangalan po. May gawain at may pangalan. make it short, ang sabi sa Biblia, lalabas ang ibang mga tupa sa panahon ng mga huling araw, World War I. Okay. Unang pandaigdigan. Nabasa ko na rin po yung yung module nila, hindi ko alam kung tawag doon. Basta para sa akin yung module nila na yon. Nabasa ko na rin po yun. Digmaan. So, naganap yun July 27, 1914. Okay. And then, July 27, 1914, eksaktong araw, inirehistro ng Kapelix Manalo Iglesia ni Cristo. Bago mag-1914, July 27, ano ang sitwasyon ni Felix Manalo? Anong sekta ang kinaaniban niya? So kung si Felix Manalo yung sugo na makakaintindi lang ng Biblia, kawawa naman pala yung mga naunang generations na hindi nakakaintindi ng Biblia. Di sana hindi na siya naturuan. Di ba? See? Kuha po ninyo. Ito sa munisipyo. bakit? Yun nga yun ang malaking tanong doon. Sa hula sa Biblia, nagtugma doon sa, hindi mo sa may ano po yan, marami na po yan. Although may pelikula sila, pero pag-research po kayo ng mas malalim, may history po yan. pwedeng sabing ipinilit. Talagang nangyari, sinabi ng Diyos mangyayari. At saan magmumula? Sa pulupulong dagat. Sa Far East. Okay. Pulupulong dagat, Narinig ko na yun 7,100 plus na island. So, tumutukoy sa Pilipinas. Kailan? World War I. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga bansang nakapaligid sa Far East kasi lahat ng nakapaligid sa atin, hindi naman Christianism Christianismo Hinduism, Buddhism. No. Di ba? Mayroon pa yung kalalapo-lapo, yung sumasamba sa anito. Di ba? Kumbaga, kailangan pala tayong masakop ng Christianismo kasi dito mangyayari yung hula ng Diyos. So, tanging Pilipinas lang sa Far East ang may Christianity. Kaya nga, bago pa nagkaroon ng INC, Christianismo na ang nasa Pilipinas. Bago pa nagkaroon ng INC. That time. Diba? Bago pa nagkaroon ng INC, bago pa tinatag ni Felix Manalo, Christianismo na ang nasa Pilipinas. Sa Spanish, di ba? Hindi, sinakop nila tayo. Okay. So, kaya na-adapt natin yun. So, Ganun pa rin. Ganun pa rin, Christianismo na talaga nag-i-exist dito. Nag-protest sa totoo niyan, ang totoo po talaga niyan nangyari, nag-protest lang kayo. Lahat naman tayo protestante Nag-protest lang tayo coming from the Catholicism.
aminin man po natin sa hindi, yun po talaga ang totoo. Kahit pa i-research po ninyo, atrasan ninyo yung mga date na yon, i-atras nyo. Nag-protest lang yan, nag-build lang sariling ano. Lahat naman kasi pag there is something to protest, ayun, protest. Sa Catholicism, sino ang father of Si Martin Luther. Siya ang pinakauna, galing sa pari pa yun pari. Oh. Kailangan pang masakop yun bago mangyari yung sa iglesia? Magandang tanong ni Tito Shernan. Kailangan pa ba munang unahin muna yung Kristyanismo bago maging iglesia? Hinuturo about sa Panginoong Hesus. Ayan, in-skip na. Tinan niyo po Tinan mo. Hindi, sinakop nila tayo. Okay. So kaya na-adapt May natin cut po yun. yan, may cut. Sayang. Dapat So, pakinggan natin. kailangan pang masakop yun bago mangyari yung sa iglesia? Hinuturo about sa Panginoong Hesukristo. Ayan, may cut na po siya, may cut na. So, sayang, hindi natin marireaksyonan yon. So, ang sabi naman po ni Tito Shernan, marami daw pong error na nabanggit. Kaya kinat na po nila kasi possible matiwalag. Kasi meron po silang doktrina ng pagtitiwalag. Sa Far East. Pilipinas lang. Bagamat dinala ng Espanya. So, doon lang ang talata. Pero yung history kung bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, nasa Bible din yan, sa asawa. Okay? Sa anong relihiyon yun? Hindi, ikaw, Marami pong cut, mga kapambira. Sayang, maraming cut. sa tingin mo, saan natupad yun? Wala, lahat may asawa eh. Ang pare. Okay. Oo, sakat. Bakit? Hindi sa born again, meron may asawa. Yun nga Pero, pagkatapos nun, ang aral na lalabas, aral na magbabawal kumain ng karne at pag-aasawa. Gagayahin ng damit ng Panginoong Jesucristo na puti. Sa pari yun. Tapos tumutukoy talaga sa Roman Catholic. Sa Kristiyano. Ngayon, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ibang mga tupa, yun na yun. Sa sa hula ng Isaias, doon na lumabas yung Iglesia ni Cristo. So, kung sinasabi mong, yun nga, si Kapelix, parang meron kang sinasabi kanina, yung parang sagrado, na lihim na sagrado pa. Inilihim sa hiwaga. Yun, Oo. inilihim sa hiwaga. Oo. Nalaman niya yun. Brad, pag pumasok sa loob Siya lang pala yung nakaalam, mga kapambira. Okay. Anyway, yun po yung pinaniniwalaan nila. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi po yan nanatiling lihim. Inihayag po yun sa mga nananampalataya. ng Iglesia, pag inaral mo yung doktrina, mamamangha ka Okay. Kung paano niya naunawaan to. Kahit yung, alam mo ba na 2,000 ang isang iwinawangis. Ay, dami pong cut, mga kapambira. Sayang. Madaming cut, Hindi ko yan kinatatanan nyo. Kahit yung, alam mo ba na 2,000 ang isang iwinawangis. Madaming cut. Okay. Pag sinabi, Okay, gets yun. Iisa tayo, hindi iisang tao. yes! Ayan, pinag-uusapan na po dyan yung deity, yung John 10:30. Yan Isa ng gusto. Halimbawa, Marami na pong cut kasi, sayang. ay sinabi mo kanina, si M-Site at Shernan, Mm. bagamat dalawa kayo, Ito yung Dos por dos. dapat gagawin ko. pero iisa kayo. Oo. Si Shernan at si M-Site ay iisa. Ibig sabihin mo ron, isa lang kayo. Ibig sabihin, iisa kayo sa layuning manalo. Hindi, ito context to kasi sinabi ko sa kanya off-cam. Oo, kanina. Context yan. Pero halimbawa, katulad ko, yung John 10:30, halimbawa, ako, si Brother Jose, saka si Joseph Sangrio, ay iisa lang. Anong konteksto nun? Numerically 1 yun. Pero yung konteksto ng naglalaro kayo, double player, considered as one kayo, ibang konteksto yun. Kung ihahambing mo yun sa John 10:30, yung mga Hudyo, nung time na nakikinig sila kay Jesus Christ, walang walang barrier doon. Naiintindihan nila na yun ay blasphemy. Kasi si Jesus Christ bilang isang tao, inihahambing niya yung sarili sa Diyos, pinapalagay niyang Diyos yung sarili niya. Kaya siya babatuhin. Oo, di ba? Meron akong linya kay Sixth Threat na 2x2 champion ako, nagawa ko yun mag-isa. Set up ko yun sana para sa next battle, pag ginawang angulo yun, ang ire-rebat ko doon, kaya ako nasabi yun dahil si Shernan at M-Site ay iisa lang. Oo, Hindi, wala, hindi nyo alam to. Hindi ko nalabas to sa iba. Hindi nalabas yan, di ba? Hindi, Oo. Sa battle na po yan, medyo nag-sideway ng konting topic. Kasi yun yung puro flip top po kasi talaga sila dyan. Sinabi ko lang off-cam yun kay Rapido. Tapos yun, para lang alam nyo yung context na, ayun nga, Kaya nag-sink in sa uy, iisa. mm. Yun, parang minali nila yung tamang unawa. So Okay. akala nila ang Diyos at ang Kristo ay iisa, which is ang daming sasalungat na aral. Ayan, ang Diyos daw po at si Kristo ay iisa. Yun po yung direktahang sinabi ni Jesus Christ, I and the Father are one. Ngayon ito, maliwanag. Si Jesus Christ mismo yung nagsasalita noon, hindi naman mga apostol. Okay? Si Jesus Christ mismo yung nagsasalita. Siya mismo yung nangangaral. Okay? I and the Father are one. Okay? Sabi ni Kristo, Ama, makilala ka nila na iisang Diyos. Paano salungatan yun? Ayun nga po Yun na nga po yun. Kasi kahit po sa pananampalataya ng mga Trinitarian, si Kristo,
ay fully human and fully God. May mga pagkakataon na si Kristo ay nagsasalita bilang tao at siya ay nagsasalita din bilang Diyos. Kuha po ninyo? Kaya may mga maririnig po talaga kayo diyan na si Kristo ay nagsasalita bilang bilang tao at bilang Diyos din. Hindi po 'yun salungatan. Hindi po 'yun salungatan sa amin. Eh di ba si Kristo ay prophet? Yung parang guro? Brad, ano siya anak siya ng Diyos eh. Okay. Ang Panginoong Kristo, anak ng Diyos. Mhm. Tagapamagitan ng Diyos sa tao. Mhm. Bugtong na anak ng Diyos, tagapagligtas ng iglesia. Mhm. Oo, tagapagligtas, okay. Efeso 5:23, basahin mo yun. Yun ang katangian niya, ginawang Panginoon ng Diyos. Ayan, ginawang Panginoon ng Diyos. Okay, pakinggan natin. Okay. Doon nagkakaroon ng misconception ng mga ibang religion at ibang tao. Okay. Akala nila, kaya Panginoon si Kristo kasi likas siyang Diyos. Kaya ito mababalda po 'yan, mababalda 'yan. Wait lang. May lahi siyang, may dugo siyang May lahi dyan. Parang Greek mythology, parang si Zeus saka si Poseidon, Diyos. As in, hindi nga term na dugo eh. Kasi ang Diyos walang dugo eh. Mm. Ganito yan eh. Yung Panginoon, Brad, karapatang binigay ng Diyos sa Panginoong Kristo. Kumbaga, ang Panginoong Kristo, gawin yung Panginoon yan. Ngayon, bakit kailangan sambahin si Kristo kahit hindi siya Diyos? Sa ikaluluwalhati ng Ama. Ayun, sinasamba nila si Kristo kahit hindi siya Diyos. Ang pagsamba sa tao ay pagsambahin sa Diyos-Diyosan. Sinabi po doon na si Kristo ay sambahin nga bilang Panginoon. Okay, inuutos nga naman po yun. Pero kung ang pagsamba mo, tapos ang idea mo ay tao yung sinasamba mo, kailangan pag-isipan mo yon. Unless na sinasamba mo si Kristo na ang paniniwala mo na si Kristo at ang Ama ay iisa, okay lang na sambahin mo siya. Pero kung ang paniniwala mo, sinasamba mo si Kristo dahil iba siya doon sa Ama, siya ay tao lang na ihiwalay at hindi siya iisa sa Diyos, ibig sabihin sumasamba ka sa tao. Ano tawag doon? Pag sumasamba ka sa tao, Diyos-Diyosan po yun, mga kapambira. And ito pa po yung pagpapatunay. Ibig sabihin, pag sinamba mo si Kristo, ang naluluwalhati yung Ama. Oo. Ito pa po yung pagpapatunay, mga kapambira, na kailangan ang maging idea natin or ang maging faith natin kapag sumasamba tayo kay Kristo dahil inutos nga po yun na siya yung maging Panginoon natin, sambahin natin siya. Sasambahin natin siya hindi bilang tao. Take note, huwag niyo sasambahin ng tao. Kasi ito po, mga kapambira, ito po ang sabi po sa Isaiah 42 verse 8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. I the Lord your God. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Yan pa lang po, tapos na. Hindi niya ibibigay sa iba. Ngayon, kung si Kristo po ay iba sa Ama, bakit po niya sinabi na hindi niya ibibigay sa iba? Old Testament po yan. Hindi po niya ibibigay sa kanya sa iba yung glory. O ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Jealous God nga siya eh. Kaya nga po kasama sa 10 utos na huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin upang sambahin. Ngayon, kung si Kristo ay sasambahin, marami pong binabiolate po yun. Sa Old Testament pa lang, marami pong binabiolate yun. Kung si Kristo ay sasambahin mo bilang tao, sablay ka na po doon. Na kapag si Kristo sinamba mo bilang tao, na ang mindset mo, si Kristo ay tao lang, tapos sinasamba mo dahil sinusunod mo yung utos, tapos tao naman yung pananaw mo sa Kanya, yung paniniwala mo sa Kanya, babaldahin mo yung 10 utos, babaldahin mo din itong sa Isaiah 42 verse 8, na hindi niya binabahagi o hindi niya binibigay. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Hindi niya ibibigay sa iba. Kaliwaliwanag po niyan. Kaya nga po sa 10 Commandments, na andun po yan na huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So kung si Kristo ay iba sa Diyos, kasi nagkakaroon lang po yan ng pagkakaiba kasi nga nagkatawang tao. Yun lang yung pagkakaiba. Ngayon, kung si Kristo po ay iba sa Diyos, tapos sinasabi mo na hindi siya Diyos, siya ay tao, tapos sinasamba mo, ano po ang tawag doon? Pero kung ang paniniwala mo na si Kristo ay tao, si Kristo ay Diyos din, kasi nga nagkatawang tao siya, okay lang nasambahin mo siya. Kasi siya ay Diyos. Pero kung sumasamba ka sa isang tao dahil inutos lang, contradicting po yun. Hindi po maaaring magkontrahan ang ng Biblia. Hindi po maaaring magkontrahan. Nakuha po ninyo? Kaya po, sa atin po, na mga nananampalataya kay Jesus Christ,
okay lang na sambahin natin si Kristo. Bukod sa yun ay inutos, unang-una, pangalawa, Diyos talaga siya. Kaya okay lang na sambahin siya kasi siya ay Diyos. Kasi 'pag sumamba ka, uulit-ulitin ko po 'yan. Kapag sumamba ka sa hindi Diyos, ang tawag do'n ay Diyos-Diyosan. Hmm. At tandaan niyo po yung Isaiah 42 verse 8, yung binasa ko pong verse kanina. Yun lang po, isang verse lang yung iiwanan ko sa inyo para pagsusugan po ninyo. Kung hindi shine-share ni God ang kanyang glory, bakit niya ibibigay kay Kristo? Oh, maliwanag, hindi po nagbabago ang Diyos. Kung ano po sinabi niya noon, gano'n din po 'yun. Hanggang ngayon hindi po 'yun magbabago. Ang salita po niya mananatili po 'yan. Kumbaga yung Old Testament magiging salamin lang 'yan, pero hindi po 'yan puwedeng baldahin ng New Testament, okay? Isa rin po 'yan sa dahilan kung bakit po ang ibang mga major religion, halimbawa ang Judaism, ang mga Hudyo, ang mga iba't iba pang mga religion, na naniniwala po sila na si Kristo ay hindi po Diyos. Kasi nga po, sa Isaiah 42 verse 8, tapos ang questionable lang po sa kanila, sinasamba po nila si Kristo. Ang masakit pa po niyan bilang tao. Kasi nga po, inutos po sa New Testament na sambahin si Kristo. Yes, kasi bakit inutos? Kasi po siya ay Diyos. Ano po yung sinabi ni Felipe ba yun? Felipe? Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, aware po yung mga alagad na si Jesus Christ ay yung Panginoon nila at Diyos nila. Hindi yung sinasabi nila na, Panginoon ko at Diyos ko at tumingala ka sa langit. Hindi po yun, napaka-big excuse po nun. Pinatutungkulan po talaga nun na si Kristo, na yun yung Panginoon at Diyos niya, si Kristo Jesus. So maliwanag mga kapambira, okay, play natin. Kasi yung utos niya ay Sinunod mo. Okay. Yun ang nagkaroon ng misconception yung ibang religion. Sambahin mo si Kristo kasi Diyos siya. Hindi. Sinasamba namin yan kasi utos ng Ama. At siyang Sinasamba ninyo kasi Diyos siya. Ay hindi daw nila sinasamba kasi Diyos. Maliwanag. Maliwanag po mga kapambira na ganun pala po ang pagsamba nila. Ano po yan? Kasuklam-suklam po yan na sumasamba ka sa tao. Okay? Panginoon. Wala bang dugo ang Ang Diyos, espiritu, Brad. Walang dugo, walang si buto. Jesus, tao. Yun ang katunayan na siya ay tao kasi may dugo siya. Pinako siya. May buto siya. Yan. Hindi naman po namin i-deny na si Jesus Christ po ay hindi tao. Siya po talaga ay fully human and fully God. Okay? Hindi po namin tinatanggihan na siya po ay hindi tao. Ano siya kung hindi siya tao, di ba? Bakit nakasalamuha ng mga Hudyo? Bakit nakita ng mga alagad? Kasi nga po siya ay totoong tao at totoong Diyos din. Huwag niyong alisin 'yon kasi pag inalis niyo po yung isa doon, may sabit na po 'yon kasi nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Ano siya? 'Di ba? May laman. Paano sasabihin Diyos, nagkatawang tao ngayon, sasabihin nila. Ibang nababanggit din niya. Aral na yan, pero yung nagkatawang tao, iniba rin nila yung pakahulugan. Ano bang pakahulugan ng nagkatawang tao? Tulad ng? Kasi merong talata sa Biblia na nagkatawang tao ang berbo. Ano yung berbo? Yan, sa ano yun, sa John. Okay? And the word become flesh and dwelt among us. Sabi nila, si Kristo yun. Ibang term ng Jesus, berbo. Hindi. Yung berbo, ang tinutukoy sa berbo ang Panginoong Kristo. Okay. Pero hindi ang nagkatawang tao si Kristo. Gets mo? Okay. Ang ibig sabihin ng berbo, Brad, yung banaag na kaisipan na nagmumula sa Diyos. Ganito yan eh. Bago palalangin ng sino yung nagkatawang tao na berbo? Nasaan na yung berbo na yun? daigdig, nasa isip na ng Diyos si Kristo. Bago palalangin ng sanlibutan, ang bugtong na anak. Baga, ngayon, that time ba na sinabi ng Diyos na nasa isip niya na, existido na ba ang Kristo? Hindi pa. Kasi nga po ako agree ako dyan na si Jesus Christ ay eternal plan of salvation. Nung time na sinabi po yun sa hula, hindi pa talaga Kristo. Wala pa talagang Kristo. Yun po ay plan of salvation. Hindi ko alam. Hindi pa. Okay. Plano pa lang. Berbo pa lang. Ngayon, natupad yun nung pinanganak ang Panginoong Kristo, doon nagkatawang tao yung sinabi ng Diyos. Kumbaga, ang nagkatawang tao yung sinalita. Yun palang pakahulugan po nila na ang pagkakatawang tao daw ay, kumbaga, nagkatotoo lang yung hula. Hindi po ganun. Maliwanag po na yung berbo mismo ay nagkatawang tao. May sinabi pa nga doon na, and God was manifest in the flesh. Diyos mismo nagkatawang tao, hindi lang yung berbo mismo. And referring to Jesus Christ din yun.
Yun pala yun, pinapababaw po nila yun na to the point na parang yung hula ay nagkatotoo lang. Pero yung mismong salita ay nagkatawang tao, pinapababaw po nila sa ganong interpretation. Okay. Parang ganito. Oh, siguro pagdating ng 2028, bibili ako ng kotse. Okay. Yan yun. Parang nag-manifest. Ganun lang palang interpretation nila sa pagkakatawang tao. Nung time na sinabi ko yon, may kotse na ba ako? Wala ka pang kotse. Wala pa. Plano ko pa lang. Mm. So nagkaroon ng kotse noong 2028, doon natupad. Ibig sabihin, doon nag-exist na. Okay. So nagkatawang tao, in a sense na yung sinalita ang nag-exist na tao. Nag-manifest. Ganun lang sa kanila pala. Ganun lang pala sa kanila yun na parang nangyari, nag-happen lang. Ganun lang pala sa kanila yun. Okay. Ang Panginoong Kristo. Iniba rin nila yung unawa doon. Sa ibang relihiyon. Oo. So yun. Sino yun? Hindi. Iba ata, no? Ayun. Hindi. Iba yun. Ayun, syempre, nandito kami sa rooftop. May Rooftop kami. narinig lang kaming iba. Pero, ayun nga. Bakit hindi kumakain ng dinuguan? Dugo. Hindi kami nakain ng dinuguan kasi may dugo. Ayan, agree din ako dyan. Okay, sa dinuguan. Dati, kumakain po ako ng dinuguan kasi hindi pa naman tayo aware. Pero, kanya-kanya naman po kasi yan. Pag nabasa nyo, bahala po kayo. Pag nabasa nyo kung ano yung magiging mensahe sa inyo. Kasi tayo naman basta ako, personal ko, hindi talaga po ako kumakain na ng dinuguan. Although, nakakain ako before. Oo, nakakain na ako. Kala ko okay lang. Pero sa akin, personal ko, yan po talaga ay simbolismo kasi ng buhay. Kaya, forbidden pong kainin. Kahit pa man yan ay dinuguan na, niluto na, masama pa rin yan. Dugo. Doon mismo? Oo. Ito Brad, ang dugo, kung tutuusin, lahat ng tao di dapat kumain ng dugo eh. Tama. Okay. Sa panahon ni Noe, after na hindi pa lang, actually, nung Eva at Adam pala, nagbabawal na ng pagkain ng Diyos eh. Okay. Ibinawal ng Diyos. Saan siya nakalagay? Saan nakasulat? Sa Genesis. Okay. Hindi. Sa Deuteronomy, marami sa commandments yan, marami. Deuteronomy, Leviticus, nabanggit na rin yung dugo. Nung panahon ni Noe, after nung bahang gunaw, so may bago silang lupain. Yan, kainin nyo lahat. Lahat ng nakikita nyong gumagalaw, kainin nyo, laman. Ngunit, ang laman na siya niyang dugo, Itatapon niya sa lupa. ay wag nyong kakanin. Ano ibig sabihin nun? Yung dugo mismo, wag mong kakainin. Pero kung yung halimbawa, yung karne, syempre may dugo yun. Ano ba utos? Huwag kakain ng dugo. Dugo lang yung wag mo kainin. Kung yung karne may kasamang dugo, Hugasan mo. kainin mo. Wala kang nalabag na aral. Pero may dugo siya. What? Pero ang utos yung mismong dugo. Ano ba to? Kung Anggol. bawal kumain ng dugo, dapat kahit saang part na may dugo, hindi mo siya pwede kainin. Hindi, ganito yan eh. Bawa yung karne. Hindi mo may dugo yan, syempre. Matik, meron. Pero pag niluto mo, meron pa rin. Oo. Kumbaga, kinain mo pero hindi mo sinadyang kainin mismo yung dugo. Tama. Kasi yung pagkakain po kasi ng dinuguan, imbis na yung sinaksak yung hayop, papatuloyin po, ang nakalagay po sa Biblia, dapat patuluyin sa lupa. Babalik po kasi represent nga yun ng buhay. Dapat po yan patutuloyin sa lupa. So, sa atin kasi intentionally, sinasahod yung dugo, pinapabuo, tapos ginagawang barbecue. O kaya ginagawang dinuguan. Hindi kasalanan yun. Okay. Pero pag sinadya mo kainin yung mismong dugo, doon ka na nagkakasala kasi ang utos, huwag kang kakain ng dugo. Tama naman. Hilaw na dugo. Regardless kung luto o hilaw. Ngayon, kasi ang dugo ay buhay. Hindi siya consider as pagkain. Agree po ako dyan. Kasi ang Panginoong Kristo tinubos ng kanyang dugo ang iglesia. So ang dugo, buhay. Yes, buhay po. Agree po ako dyan, promise. Agree po ako dyan. And besides, scientifically, lahat po ng sakit nananalaytay sa dugo. Nananalaytay sa dugo. Okay? Kaya, alam niyo naman, kaya nga may mga pinagbabawal sa atin kasi para rin sa atin. Hindi mo siya pwedeng ipasok dun. At nadagdagan pa. Huwag kang kakain ng May cut na rin, no? May cut. Ba't kaya yun? pagkain. Kasi ang Panginoong Kristo tinubos ng kanyang dugo ang iglesia. So ang dugo, buhay. Hindi mo siya pwedeng ipasok dun. At nadagdagan pa. Huwag kang kakain ng pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan at pagkain binigti. Ayun. Agree din po ako dyan sa mga ganyan. Hayop na binigti. Yung hindi lumabas yung dugo. Double kill, double dead. Yung mga double dead. Di ba syempre pag... Yung halimbawa, yung hayop na matay, hindi pinatay ng kusa, hindi pinadanak yung dugo, na yung iba yung tawag po ay pinikpikan, yung binubugbog muna yung hayop bago lulutuin, tapos yung ang tendency po kasi noon mamumuo yung dugo sa laman, so hindi na makakalabas.
yun parang yun yung style ng yun yung recipe. So, bawal din po yun. Tsaka yung, double dead tsaka binigti yan, Chinap mo yun, may dugo pa rin yun. Huwag mo na siyang kainin kasi binigti siya. Di lumabas yung dugo. tama, tama. Malalim na nga yung ganyang Malalim. usapin. Pero yun, Oo. malinaw yun. Pag sinabing binigti, hindi lumabas yung dugo. Huwag mo kakainin yun. Kailangan, ang utos nga sa pag kayo nagkatay ng hayop, patuluin nyo ang dugo sa lupa, ilibing nyo. Ayan. Hindi sinabi, Nabasa ko po yun. Agree po ako dyan. Talagang ako, nung nabasa ko po yun personally, talaga po. Simula po nun, hindi na po ako kumain. magsahod ka ng kaldero at iluto mo. Yun nga papasok. Kahit nga yung proseso ng pagkatay, tinuro sa Biblia para wag magkasala tao at wag kumain ng dugo eh. Paano proseso? Iyon, papatuloy mo yung dugo sa lupa, ililibing mo. Na hindi na ginagawa yun. Hindi na ginagawa ngayon yun kasi Pero parang ibig sabihin kasi nun, basta wag mo kakain ngayon, itapon mo. Yung ibang translation mo, itapon mo. Basta wag mo kakain. Wag mo na pakinabangan. Oo, ganun. Meron ba kayong parang mga hayop na hindi kinakain kasi sa Muslim is baboy? Oo. Sa Wala inyo? lahat kinakain namin. Aha. Sagrado ang dugo, buhay. Paningin ng Diyos, sagrado ang dugo, buhay. Yan. Agree Kung po ako ganun, dyan. Agree po ako dyan sa pagkain. So, stop ko muna ito mga kapambira. At least marami po tayo natutunan about sa pagkain to. Ayan naman po ay meron din tayo nabasa sa Biblia na huwag niyong hatulan yung about sa pagkain ng Pero yung sa dugo kasi hindi kasama yun dun eh. Yung dugo, exempted yun dun sa usapin ng pagkain. Yung kumakain ng ganito, kumakain ng ganyan. Huwag hatulan ng kumakain ng gulay lang. Kasi may mga vegetarian, may mga kumakain ng karne. Yun, huwag nating hatulan yung kapwa natin dun. Pero yung dugo kasi dun, hindi yun pinag-uusapan dun. Kasi talagang forbidden yung dugo. Okay? Para, mga kapambira, para di na po tayo tumagal, end ko muna to, cut ko po tong video na to be continued po to sa next upload natin mga kapambira. At salamat nga po pala sa inyong panonood, mga kapambira. Mag-leave po kayo ng comment kung ano po inyong masasabi, kung ano po yung inyong napulot dito sa vlog natin na to. At salamat po sa inyong panonood, sa hindi pag-skip ng ads mga kapambira. Thank you so much po sa inyong lahat. So yun lamang po. See you tomorrow. Bye-bye. God bless.